I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. Shout out sa inyo mga bes. But anyway guys, alam nyo naman siguro yung paninira ng mga dilis kay FL na pinipilit, ikinakabit ang pagkamatay itong si Mr. Tantoco, na alam po natin ang report ng international ay natsugi ito sa overdose ng paggamit ng bawal na gamot. Nako, talaga naman alam din po natin, kilalang kilala nyo kung sino po ang nag-spread ng fake news. Di ba? Magtataka na lang kayo, magagawa kaya ni FL yan sa kabila ng lahat na presidente yung mister niya? So of course not. Alam nyo, matinong tao ito, na very professional na lawyers ito, no? Professor ito guys, kaya hindi basta-basta ang pagkatao na ito. Kaya sa ginagawa ng mga dilis, malaki po ang magiging karma maibabalik sa kanila yan. Pakatandaan nyo mga kababayan. Wait and see na lang talaga. Masasabi ko, may balik yan na mas matinding karma. Lalo na po yan kay Garutay, Butangera. Magre-reflect sa kanya yung paninira nila kay FL. Maniwala kayo. Trust me guys. Unti-unti na talagang makikita ang buong katotohanan. Masasabi ko siguro sa Sabungero, tingnan nyo konektado yung war on drugs. Hintayin natin ang mga resulta hanggang 2028. Tingnan mo, malaki po ang balik niyan sa kanila. Kung ang source nyo ay galing kay maluka-luka, maharluka-luka, ay walang kwenta. Kaya huwag kayong maniwala dyan. Pinagtatawanan lang po kayo ni FL sa mga pinaggagawa nyong paninira. Mamayang Pilipino alam na kung sino ngayon ang nanggugulo sa Pilipinas, sa bansa. Sila yun di ba? So dahil dito mga bes, panoorin niyo si Secretary Gadon, galit na galit dito sa mga salot na ito. Siyempre, ganun din si Jose Castro na talagang kahit sino, maiinis ka sa mga pinaggagawa itong mga salot sa lipunan. Kaya, huwag kayong maniwala basta-basta mga kababayan. Buti po sila alam nila, yung international police report ng Amerika, wala naman balita tungkol dito. Hindi kayo naloka. Para kompleto detalyado guys, panoorin nyo to. Eto na. Hindi security guard o yaya si First Lady Lisa Araneta Marcos. So, walang kailangang isubmit na report ang Malacanang o kahit na anong paliwanag na dapat gawin tungkol doon sa nangyari sa insidente ng pagkamatay ni Mr. Paulo Tantoco. Dahil hindi naman natin sagot lahat ng pangyayari sa paligid natin. Besides, si Mr. Tantoco naman ay 44 years old na. Alam na niya ang kanyang ginagawa. At hindi naman nandun si First Lady para bantayan ang lahat ng kilos niya. Kung kayo ba, may kinakasabay kayo sa isang event na pinuntahan ninyo, sagutin mo ba lahat ng nangyayari sa paligid at sa lahat ng mga pangyayari doon sa mga tao na nandoon? O kaya ikaw ay napunta sa ospital at may nakasabay ka mga pasyente doon sa elevator at may namatay doon. Sagot mo ba yon? Kasalanan mo ba yon? O ikaw ba ay may pananagutan doon? Wala! Ano naman ang kinalaman ni First Lady dyan? Masyado naman pang-asar itong ginagawa nila na kailangan ipaliwanag, kailangan magsabit ng report. At saka paano magsasabit ng report? Nangyari yon sa Los Angeles at ang may jurisdiction doon ay ang Los Angeles Police. So, hindi naman tayo pwede mag-imbestiga doon. O ano ba naman klaseng mga pang-aasar yung ginagawa niya? Walang kinalaman doon si First Lady Lisa Araneta Marcos. Napakalayo ng inyong mga iniisip. Pagsasabit ng report, para saan? May report na nga yung coroner's report. Ang sabi, Mr. Paulo Tantoco died of accident due to overdose. Nagkaroon siya ng heart attack. So, ano naman kinalaman ni Madam Lisa doon? Napakalayo. Sobra-sobra namang pang-aasar yan. Kung kayo sisihin ko sa lahat ng mga pangyayari, pati yung aso ng kapitbahay nyo namatay dahil kasi kapitbahay kayo.
O kaya may namatay na kababayan kayo, sisisihin ko kayo. Namatay yung kababayan nyo kasi kababayan kayo, dapat kayo sisihin. Ganun ba yun? Nasa na yung logic? Guys, pakinggan nyo ito. Inulit At ko dyan lang. na po nagtatapos ang ating press briefing. Okay, pwede na po tayong tumanggap ng inyong mga katanungan. Unang tanong po mula kay Ivy Reyes. Gusto ko yung inyong mga reaksyon, ha? Hi, Yusek. Good afternoon po. News of the late Paulo Tantoco's death revealed cocaine overdose and remains an open investigation. Since he is part of the First Lady's entourage, may we know if the First Lady will comment on this? And from the Malacanang po, the presidential sister released a statement. Senator Amy is calling for a comprehensive report from the palace to dispel further speculation. Nakakalungkot dahil yung mga pribadong tao na nagluluksa ay nadadamay sa pamumulitika. Ginagamit ng ibang mga obstructionists para masira ang First Lady, ang Pangulo at ang administrasyon na ito. Nakakahiya ang kanilang mga ginagawa. Unang-una, si Mr. Paulo Tantoco ay hindi po kasama sa official entourage ni FL o ni First Lady ng unang ginang. Nakakahiya dahil gumawa sila ng peking police report. Naturingan journalist, mga dating spokespersons, hindi marunong mag-imbestiga ng sarili. Hindi sila nagiging journalist, kundi nagiging propagandista ng kanilang mga sinusulong na interes. Ang sinasabing police report na naipost sa Facebook ay isang malaking kasinungalingan. Kahit kayo po mismo ay maaaring mag-imbestiga sa nasabing lugar sa Beverly Hills Police Department Sinungaling para naman. malaman nyo na yung nilagay sa Facebook na may guhit na color pink, kung di ako nagkakamali, ang parting yon ay dinagdag lamang. Nag-start ang mga salitang, and I quote, "and the cause of initially suspected to be drug overdose," up to the word Miro. Yan po ay dinagdag lamang. Ito ay mga gawain upang masira ang unang ginang, ang Pangulo, at ang administrasyon na ito para sa pampersonal na interes. Tandaan po natin, ang unang ginang po, nung siya ay nasa Los Angeles, ay meron po siyang security service na provide ng US. At meron din po siyang kasamang PSG. Hindi rin po siya nag-stay sa nasabing hotel ni Mr. Tantoco. Iba po ang kanyang hotel. Yun naman pala eh. At meron po siya mga activities March 8. Kung pwede po nating makita, maipakita sa monitor. O yan, mga didi. I was today years old when I found out that the perfect pillow exists. It's none other than the Emma Sleep foam pillow. O yan, mga DDS ha. Pakinggan nyo, papanoorin nyo. Dahil March 8, makikita niyo po sa screen na mayroong konsyerto para sa Pilipino. Makikita niyo sa larawan din, Secretary Cristina Frasco. March 8 yan ginanap, hapon hanggang gabi. Paanong masasabi ng mga obstructionist na to, ng mga fake news peddlers na to, ang patungkol sa nakita nila mga tao doon sa vicinity. Kaya po yan ay dinagdag lamang. ganun sila katanga. Nandito naman po yan sa Facebook ng unang ginang. Pero kahit ito po ay nasa Facebook at ito po ay nai-report naman, pilit nilang binabago ang kwento at nakakalungkot dahil kapwa Pilipino ang kanilang niloloko.
para sa kanilang personal na interes. Makakarma din yan, yung mga dilis na yan. So muli, sa mga journalist na nagpapanggap na kayo journalist, pero lumalabas na kayo propagandista, maawa po kayo sa bansa. Maawa po kayo sa taong bayan. Huwag niyo pong lokohin ang mga Pilipino. Yun, no? Oh, savage na naman Sunod ang na mga tanong, DDS. Gina Maralit, Nila Times. Mayaya kayo kasi sa sarili nyo. Puro kayo pakalat fake news. Last July 12, the country commemorated 9 years of the arbitral ruling on the West Philippine Sea favoring the Philippines. The Chinese Foreign Ministry again refused to recognize this and remarked that the arbitral decision is nothing but a piece of waste paper and fundamentally flawed with obvious mistakes. What is the palace's take on this? Parang nadinig na po natin yan nung nakaraan pa. Na ang sinasabing arbitral award ay isang papel na dapat lamang ibasura. Hindi po ganyan ang paningin at pananaw ng kasalukuyang administrasyon. Nagsalita na po si Secretary Tess Lazaro, nagsalita na rin po si Secretary Gibo Teodoro, pati na po si Secretary Anyo. Isang tagumpay po na mapaalam sa buong mundo kung ano ang ipinaglalaban natin at kung ano ang para sa Pilipinas at para sa taong bayan. Muli, ang Pangulo, hindi isusuko ang soberenya, ang karapatan ng bansa at ang taong bayan, kahit kanino pa man. Follow-up lang po, Yusek. What would the palace like to convey to the countries who continue to stand by the Philippines with regard to the issue on the WPS? Muli, tayo ay lahat Pilipino. Dapat po tayo ay nagkakaisang ipaglaban kung anong meron tayo. Manatili po tayo maging pro-Philippines, makabansa, makabayan. Huwag natin tularan ng iba na not pro any country. Thank you. Yusek, magandang hapon. Just to follow up on Tantoco case, I would like to reiterate that Senator Amy Marcos issued a statement urging Malacanang to release a comprehensive report about what happened, the whereabouts of the First Lady. Do you see a need for this? Are you going to heed to this call? Nagsalita na po ako ngayon. Pinaliwanag na po natin lahat ng mga katotohanan. So, wag po tayo kasing maniwala masyado sa drama, sa gimmick, sa gawa-gawang kwento. Siguro din tayo po bilang miyembro ng media, kaya din po natin alamin kung ano ba talagang katotohanan nito. So, sinasabi ko na po, yung police report na yan, it's a fake document. Pero how's the First Lady, Yusek? Walang okay lang siya. Alam niya kasi po yung katotohanan. Sa totoo lamang po ayaw niya sana to nang lumaki pa dahil ang administrasyon na ito ay para ipakita ano bang ginagawa ng Pangulo, anong trabaho ng Pangulo, at paano ba kami magtrabaho para sa taong bayan. Pero pilit na ginigiba, pati ang unang ginang, para maapektuhan ng Pangulo at ang kasalukuyang administrasyon. Pero wala pong ikinababahala ang unang gilang dahil alam po niya ang katotohanan at makikita mismo ang mga records na yan. So ang dapat mabahala dito, yung mga naninira sa kanila dahil hindi nila magigiba sa gamit na to, ng mga fake news na to, ang administrasyon na ito. Quick follow-up lang dun sa Tantoco. Legal actions being contemplated, lalo na dun sa mga nagpakalat nitong fake na police report, especially that this concern the First Lady po. Pag-aaralan po yan. Mukhang napapanahon po, pero pag-aaralan po. Hindi po dapat manatiling ganito na dahil isang journalist o isang parte ng media nagsasabi ng kasinungalingan at maaaring paniwalaan ng mga kapwa natin Pilipino. So nakakalungkot po yun. At medyo nakakahiya. But anyway, ayan, laging savage ang mga dilis. Wala naman ibang nagpapakalat ng fake news, guys, 'di ba? Alam nyo naman ang mga 'yan. Oh, mismo nga si Butangera, a queen of the fake news. Sinisiraan ng Pangulong Marcos Jr. Sa international pa, sa interview doon sa Russian journalist ba 'yon? Kilala nyo. Pero ako, kung ako lang si F. Elisa,
re-risk backin ko yan kahit ano mangyari. Ha? Ilalagay ko talaga sa kulungan, maniwala kayo. Totoo yun. Inaabuso nyo yung kabaitan ko. Di ba? Ay sus, nako. But anyway, ano guys, ang kapalagayan nyo dito sa mga paninira ng mga dilis na ito, ng mga salot sa lipunan. Pati yung taong namatay, dinadamay pa. Mga siraulo talaga, kaya nga, no, magiging aware ang ating mga kababayan na huwag basta-basta maniwala. Dahil itong mga dilis na ito, 100,000% mga siraulo at nagpapakalat ng fake news yan. Di ba? Ganun lang yun. So yun guys, ang aking pinaka latest updates video. See you again on my next upload. Bye 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 and babush. God bless Philippines.